Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alayhi natawakkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, meron lamang po akong nais ibahagi sa inyo na isang hadith mula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan nakita ko rin po sa isang post ng ating kapatid sa pananampalataya na bibigay pukaw sa ating mga puso sa isang tungkulin na kung saan marapat lamang na ang bawat isa sa atin ay makaunawa sa mga ganitong gawain. Kaya naman minarapat ko na hanapin itong hadith na ito nang sa ganun ay makapagbigay din ako ng halimbawa at maiparating ko rin sa inyo kung ano yung pinakalayunin ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang karagdagang kaalaman na rin para sa ating mga kapatiran. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi ad-dunya, nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasarra ala mu'sirin yasarra Allah alayhi bid-dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah bid-dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi makana al-'abdu fi 'auni al-akhi." Sinabi ni Propeta Muhammad, sino man ika ang mag-alis ng isang paghihirap sa isang mananampalataya dito sa mundo, aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang paghihirap niya sa araw ng pagkabuhay muli. Pasensya na ko kayo kapatid sa pananampalataya, medyo namamahaos kasi ako. Kaya naman sana maintindihan natin na sino man sa atin mga kapatid sa pananampalataya ang mag-alis ng isang paghihirap sa isang mananampalatayang Muslim, sino man sa atin ay aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang paghihirap niya sa araw ng pagkabuhay muli. Sino man sa atin ay nagnanais ng ganitong gantimpala, walang pag-aalinlangan, sapagkat nalalaman natin sa ating mga sarili na kung minsan ay nagkakaroon pa rin tayo ng mga pagkukulang, hindi lang sa buhay natin dito sa dunya, kundi sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kanya pang sinabi kapatid sa pananampalataya, "Wa man yasarra ala mu'asirin yasarra Allahu alayhi fid dunya wal akhirah." At sino man ang magpadali sa isang taong may utang o nahihirapan, padadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay sa mundo at sa kabilang buhay, na ang ibig sabihin, bibigyan niya ng kaginhawaan ang buhay ng isang tao dito sa mundo at ganun din kaginhawaan sa kabilang buhay. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. At sino man ang magtakip sa kahinaan ng isang Muslim, tatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahinaan sa mundo at sa kabilang buhay. Gayon din ay sinabi ni Propeta Muhammad, "Wallahu fi 'auni al-'abdi makana al-'abdu fi 'auni akhi." At ang Allah ay laging tumutulong sa isang alipin hanggat siya ay tumutulong sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Sinalaysay po ito ni Muslim sa hadith number 2699. Kaya naman kapatid sa pananampalataya, ang layunin ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hinggil sa pagtulong
na kung saan kadalasan na nating naririnig ito o kadalasan tayo yung nangangailangan nito. Kaya naman may mga pagkakataon, kapatid, sa pananampalataya na kung tayo man ay hinga ng tulong, kung kaya man natin ibigay, kung tayo man ay may kakayanan, nawa ang bawat isa sa atin ay hindi mag-atubili o manghinayang na ibigay ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Hindi lang sa pinansyal, kundi maging sa pisikal, at maaaring maiabot natin sa kanila bilang isang tulong. Sapagkat katotohanan, kapatid, sa pananampalataya, kung iisipin nating mabuti, napakalaking dakilang gantimpala na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon pa lamang nabigyan ka ng kaginhawaan dito sa mundo. At pagdating sa kabilang buhay, kung ikaw ay nangangamba, kapatid, sa pananampalataya, na ikaw ay mahihirapan na makatawid dun sa dapat nating tawiran, Siratal Mustaqim, katotohanan, kung ikaw ay naging matulungin sa iyong kapatid sa pananampalataya, hindi ka dapat mangamba, sapagkat tunay na tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa iyong ginawa. Kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Ma'idah, wa ta'awanul birra wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. At magtulungan kayo sa kabutihan at pagkakaroon ng takot sa Allah, at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at pagsuway sa Kanya, at matakot kayo sa Allah, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahigpit sa Kanyang parusa. Kaya kung tayo lamang, kapatid, sa pananampalataya ay nagtutulong-tulungan hinggil sa kabutihan dito sa dunya, upang ang bawat isa sa atin mayroong mapakinabangan na kaalaman, mga bagay na kailangan nating itulong sa bawat isa upang sila ay umunlad, makaahon sa buhay, umangat kahit papaano, maibsan ang kanilang paghihirap. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakatingin sa ating mga ginagawa. Subalit kung tayo naman ay susuway at magkakaroon tayo ng kahit na maliit na pag-aalangan sa mga bagay na dapat na ikabubuti ng bawat isa sa atin, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah ay mahigpit sa Kanyang parusa. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalataya, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Baqarah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Katotohanan, ang kawang gawa ay para sa mga mahihirap, mga nangangailangan, ang mga nagtatrabaho dito, ang mga bagong Muslim na kailangang palakasin ang kanilang pananampalataya, ang mga alipin na kailangang palayain, ang mga may utang, ang mga nagsusumikap sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga manlalakbay na kapos sa pananalapi. Ito ay isang kautusan mula sa Allah, at ang Allah ay may ganap na kaalaman at karunungan. Mga kapatid sa pananampalataya, ang hadith at mga talatang ito sa Quran ay nagtuturo sa atin hinggil sa pagtutulungan, pagkakaroon ng awa at pagmamalasakit sa kapwa Muslim. Ang pagtanggal ng paghihirap sa iba ay magdadala ng kaginhawaan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, at magkakaroon ka rin ng kaginhawaan dito sa dunya. Ang pagtulong sa mahihirap at nangangailangan
ay isang kautusan mula sa Allah na may malaking gantimpala sa mundo at ganun din sa kabilang buhay. Kaya't maging mapagbigay, mapagpatawad at handang tumulong sa ating kapwa upang matamo natin ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating sariling buhay. Wa aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ليحيى الفداء بطول المدى